Hello everyone, good day. So, ako po si Marquin Salay Kaingay from BS Med 2T2. So, ang subject po nitong PIT na to ay sa integral calculus. So, yung instructor po namin at itong video na to na PIT namin ay para to kay Sir Noel G. Cuarteros. So, today, ang topic natin sa integral calculus is basic integration. So, ngayon i-explain ko sa inyo kung ano kung paano anong gagawin sa basic integration. So, as you can see sa video, may nakalagay naman dito na power rule. So, ang power rule natin dito ay integration of x to the power of n dx. So, ang gagawin natin dito ay x, dalagay natin dito sa x. So, yung n, always sa base sa power rule, sa sinasabi natin power rule ay lalagyan natin dito ng, kapag i-integrate na natin siya, lalagyan natin ng plus 1 yung n. Tsaka yung n plus 1 ay ilalagay natin dito sa ibaba ng x to the power of n plus 1. So, ito, nakikita kayo ng n to the plus 1 plus c. Always, di natin to dapat kakalimutan yung plus c. Okay? So, ngayon, bibigay ako ng tatlong example. So, may dalawang example pa ako dito, pero dagdagan ko na lang mamaya kapag na tapos na natin to ng pag-answer ay ng pagsagot dito sa dalawang problems. So ngayon isosolve na natin yung first example. As you can see sa first example is may nakalagay na integration of x to the power of 6 dx. So ngayon sasagutin natin tong problem na to gamit yung power rule to. So equals, so integration of x, so kakapin na to yung x, may x tayo, 6 plus 1, save na natin gagawin sa power rule na ikakopy natin to tsaka ilalagay natin sa ilalim ng x. So 6 plus 1 plus c. Yan. Nilagay natin ng c. Katapos ito in-integrate yung x to the power of 6 dx. So ngayon, i-add natin siya para makuha na natin yung final answer. So equals x to the power of 7 over 6 plus 1, 7. Same lang siya sa answer sa itaas. Tsaka sa final answer ay ilalagay rin natin yung plus c. Kasi yan ang sinasabi sa power rule Power rule natin na may plus c. So yan, nakuha na natin yung final answer. So okay, tapos na tayo sa number 2, sa number 1. Proceed na naman tayo sa number 2. So as you can see sa number 2, may problem tayo na integration of 3x to the power of 4 dx. So sasagutin natin yan gamit yung power rule. So dito natin ilagay yung answer kasi di sigo dito first, integration of 3 to the power of integration of 3x to the power of 4 dx. So ilagay natin dito yung 3, ilalabas natin siya sa parenthesis. So
To. Same lang din sa number 1. Ilagay natin natin ang x, 4, add natin ng 1, over 4 plus 1, close parenthesis, plus c. Yan. So, i-add na natin siya para makuha na natin yung final answer. So, equals, ang gagawin natin dito, yung 3, ilalagay natin sa x. Ibabalik natin siya sa x. So, 3x 4 plus 1 is equal to 5 over 4 plus 1 is equal to 5. Tsaka din natin kakalimutan yung plus c. So, plus c. Yan, nakuha na natin yung final answer sa number 2. So, babalik lang ako kasi gagawa pa ako ng problem example sa number 3. Wait lang po. So, hello everyone. So, tapos na tayo nag-solve sa number 1 and 2 sa ating first and second example. So, ngayon, puproceed tayo na sa third example natin. So, as you can see, may nakikita kayo na problem na integration of 3x cubed plus 2x squared plus x minus 5 dx. So, ngayon, same lang natin ang gagawin dito sa first and second example natin according to power rule. So simulan na natin. Dito sa integration of 3x cube, so same na natin gagawin sa second example natin kanina na ilalabas natin yung number 3. Labas natin yung number 3 bracket. So, lagyan natin dito yung x cube. According to power rule, lagyan din natin ng plus 1. Always natin lagyan ng plus 1. 1 lang siya, di pwede 2 kasi yan kasi yung power rule. So, kung ano yung power rule, dapat natin yun lang ang ating sundin. So, lagyan natin dito ng plus 1. Lagyan din natin dito sa denominator or sa ibaba yung 3 plus wait lang. 3 plus 1 bracket na naman. So, plus, copy lang natin ito yung plus sign. Tsaka lalabas din natin yung 2 gaya ng 3 dito. So, 2 bracket x squared plus 1. Ganyan natin ito yung 2 plus 1 bracket. So, plus kasi dito nakalagay. So, plus din natin ilagay dito. So, as you can see, wala siyang power exponent dito. So, matik na ito na may 1 siya. So, lagyan natin dito ng x 1 plus 1. So, over 1 plus 1 minus 5. Copy lang dito natin yung 5 plus c. Yan. Always plus c sa last kapag sa basic integration. So, na-integrate na natin sila. So, isasolve natin to isa-isa para makuha natin yung sagot, final answer ng third example natin. So first 3. So lagay natin dito na 3x 3 plus 1 is equal to 4 over same nandito 3 plus 1
4 plus, copy yung sign, 2 x squared plus 1, x squared plus 1 is equal to x cubed over 3. So dito may plus x 1 plus 1 is equal to x squared over 2. So copy natin dito yung minus 5. So yan, nakuha na natin yan. Kulang pa yung plus kasi di na kaya dito sa space eh. Wait lang, burahin ko muna. Yan. As you can see kanina na solve natin siya isa-isa. So lagay natin dito yung final answer para makikita na ninyo yung final answer talaga ng third example natin. So lagay natin dito 3x to the power of 4 over 4 plus 2x cubed to the power over 3 plus x squared plus 2 over 2 minus 5 plus c. So yan, ito na yung final answer natin sa number 3 or third example natin. So yun lang ang ating topic ngayong araw sa basic integration, at ito lang yung mga example ko dito sa topic na to. So yun guys, sana maintindihan nyo. Thank you and God bless. Bye.